Arestado ang isang lalaki sa Davao City na inireklamong namba-blackmail sa dating kasintahang menor de edad. Para sumama sa kanyang magtanan, nagbanta umano itong ipakakalat ang mga pribadong video ng babae. Nakatutok si June Veneracion. Sa gilid ng kalsada sa Davao City, muling nagkita ang mag-ex na sina alias Raymark, 18, at alias Rish, 17. Pero napilitan lang pala ang babae dahil may hawak ang lalaki ng mga pribadong video at litrato niya. Ito ay ang ukol sa pananakot ng kanyang ex-boyfriend na para pilitin siyang pagtanan. Mahal na mahal niya ang yung babae, kaya gusto niyang itanan. Para mas ma-pressure ang biktima na makapagtanan, ginamit ng suspect ang Facebook ng kanyang ex. Dahil alam niya ang password, nakagawa siya ng chat group para sa mga kamag-anak ng minor de edad na ex at doon ipinost ang kanyang pribadong video at litrato. So ipinakalat ito sa kanyang relatives. Pero ang pananakot sa kanya, pag hindi niya ginawa yon, ipapakalat lalo sa malawak na social media platform. Dito nagsumbong ang biktima sa PNP Anti-Cybercrime Group, kaya ikinasa ang entrapment operation laban sa suspect. Kabilang sa isa ng pangreklamo laban sa suspect ay grave coercion kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng suspect na nasa kustudiya pa rin ng PNP sa Davao City. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng issue sa ghost at substandard flood control projects, bubuo ang Senado at Kamara ng oversight team na tututok sa mga ginagastosan ng gobyerno. Kabilang sa mga gagawin ang inspeksyon sa mga proyekto. Nakatutok si Ian Cruz. Para higit na matutukan ang implementasyon ng mga proyektong pinagkakagastusan ng gobyerno, sinabi ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na sa unang pagkakataon, babalangkasin ng Senado at Kamara ang isang Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. Kasunod dito ng kontrobersya sa ghost at substandard flood control projects ng DPWH. Maraming gustong tutukan si Gatchalian na magpapaganda umano sa pagbusisi nila ng budget proposals. For example, underspending ng mga agencies, yung foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, yung pagpapagawa ng hospitals, over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefing. Hindi na bago para sa Kamara at Senado ang oversight function. Ginagawa ito para i-monitor o i-review ang implementasyon ng isang batas, programa o mga proyekto ng gobyerno. Kasama sa mga gagawin nila, mag-ocular inspection sa mga proyekto. Iniisip na rin nila na magkaroon ng portal kung saan maaring magsumbong ang publiko, pero hindi raw ito dapat maging duplication ng sumbong sa Pangulo website. Kakausapin ni Gatchalian ang counterpart niya sa Kamara para sa pagbuo ng Joint Oversight Team. Kahapon, pinirmahan ng Pangulo ang 6.793 trillion pesos na national budget. Vinito niya ang 92.5 billion pesos na bahagi ng mahigit 243 billion pesos na unprogrammed funds. Tatlong items ang natira sa unprogrammed appropriations, ang AFP modernization, loan proceeds to foreign assisted projects at risk management. Nasa 11 items, ani Gatchalian, ang nasa unprogrammed appropriations. At siyam dito ang navito ng Pangulo na pawang galing din naman daw sa ehekutibo. Out of the 9 vetoed items, 7 ay nasa NEP, meaning nasa President's budget. Yung dalawa ay proposal rin ng executive through that close collaboration and coordination. No? So yun yung konteksto nito. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga na wala na sa program ay yung sagip. No, that's na tinanggal ng Senado. That's worth about 80 billion. Si presidential sister na si Senadora Amy Marcos, pinunto naman ang umano'y pagbabawas sa mga pondo para sa ilang proyekto, tulad ng pondo para sa Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway at iba pang DPWH projects, habang nadagdagan naman ng pondo para sa kontrobersyal na programa tulad ng Tupad, AIX at iba pa. May kahalintulad naman na batiko si Senador Rodante Marcoleta. Patuloy umano ang pagpapalawig ng mga ayuda tulad ng AIX, Tupad at MyFIF kahit na nabigo naman ang mga programa
na mabawasan ang kahirapan at gutom. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng palasyo ukol sa mga sinabi ni Senador Marcos at Marcoleta. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na lang sa BGC sa Taguig may imbakan ng tubig na pangontra sa baha. Sa isang bahaing barangay sa Quezon City, gumawa ng bersyon niyan na itinago naman sa ilalim ng isang basketball court. Nakatutok si Jonathan Andal. Abot hita ang baha sa Palmera Homes Phase 3 sa Barangay Santa Monica, Quezon City nung bagyong Karina 2024. Bahain daw talaga rito dahil mababang lugar. Pero ang problema nilang yan, Pinasok na kami ng baha. tutulungang solusyonan ng nasa ilalim ng basketball court na ito. Isang malaking imbakan ng tubig ulan o water detention basin. So ang sistema ganito, kapag bumuhos yung ulan, papasok po yan sa mga drainage dito, gaya po nito. And then mula dyan, aagos po yung tubig, papunta dito sa ilalim ng basketball court, kung nasaan yung water detention tank. Kapag naipon na yung tubig sa ilalim ng basketball court na ito, sa water detention tank, tapos tumila na rin ang ulan, humupa na, paiikuti naman po itong dalawang locking mechanism na ito para umangat yung gate na nasa ilalim, nang sa ganon, yung tubig mula doon sa loob ng water detention tank, aagos, itatapon, papunta po dito sa likod ng pader na ito kung nasaan yung Tuliahan River. 4 na metro ang lalim ng catch basin. Kasya ang 1,700 cubic meters ng tubig o lagpas kalahati ng Olympic-sized swimming pool. Itong detention basin na nilagay natin is actually will be operated by gravity only. So wala siyang pump. So nasa higher level siya. Kapag bumaba ang elevation ng river, automatic lalabas yung tubig from the detention basin. Pareho ang konsepto nito sa iniulat namin noon na water detention tank ng BGC o Bonifacio Global City sa Taguig na pangontra rin sa baha dahil kaya nitong sumalo ng 8 Olympic-sized pool na dami ng ulan bago pakawalan sa Pasig River. Sabi noon sa akin ni Noy DPWH Secretary Manny Bonoan, plano ng DPWH na gayahin ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon, may kahalintulad na rin ito sa Quezon City na isang taong ginawa at ginastosan ng 45 million pesos. Hindi po ito DPWH implemented project. It's solely implemented by the Quezon City government. Naisip namin to kasi instead of having separate projects, baka mas feasible at practical na pagsamahin as much as possible since yung land naman at location ay government property, so practical siya for us. At the same time, mas nakatipid pa in effect. Double purpose siya. Meron ka ng basketball court, may cash basin pa siya sa ilalim. Talagang number one problem dito, pag malakas na malakas ang ulan, napakabilis ng pagtaas ng tubig. Yung iba po, nagpagawa na po ng second floor para meron po silang matakbuhan. Hindi na kami pumupunta sa evacuation kasi nga umaasa naman kami sa third floor. Dahil ba sa water detention basin na ito, matatapos na ang problema sa baha ng mga taga-barangay Santa Monica? Meron nga kaming na-test nung hindi pa siya talaga completely finished, yung basketball court, pero yung detention basin nandyan na nakapag-store na siya ng water. So somehow na-protect na yung community. Ayon sa city engineer, ang water detention basin na ito ay parte ng master drainage plan ng lungsod na nakabase sa hydrologic analysis ng Project NOAA ng University of the Philippines. May 2 o 3 pa raw na multi-purpose detention basin na ipatatayo sa Quezon City. Ang unang matatapos ang nasa Tandang Sora na may basketball court din sa itaas. Meron ding ginagawa ngayong retention pond sa loob ng Quezon Memorial Circle na imbakan din ng ulan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng not guilty plea ang Venezuelan leader na si Nicolas Maduro sa mga kaso niya sa Amerika. Sa pagharap niya sa New York Federal Court, iginiit ni Maduro na siya'y inosente at nananatili pa rin siyang presidente ng Venezuela. Naharap si Maduro sa 4 na kasong kriminal, kabilang ang narco-terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy, at possession of machine guns and destructive devices. Naharap sa parehong mga kaso ang asawa niyang si Celia Flores maliban sa narco-terrorism. Naghain din siya ng not guilty plea. Nitong weekend, sa pilitang kinuha ng puwersa ng Amerika si Maduro mula sa Caracas, Venezuela para mapaharap sa korte sa New York. Samantala, nanumpa bilang interim president ng Venezuela ang vice president at oil minister nitong si Delcy Rodriguez.
Gustong bigyang prioridad ni Rodriguez ang pagkakaroon ng balanse at may respetong ugnayan sa Amerika. Tila na channel ni John Fair ang kanyang character na si Patrick sa kapuso sitcom na Pepito Manaloto. Dahil yan sa pagdalo niya sa maling kasalan na inakala niyang sa kaibigang si Mikoy Morales. Ang kwento sa likod ng epic moment na yan, ichichika ni Athena Imperial. Early bird bakanyo. May tatalo pa ba kay Patrick ng Pepito Manaloto na si John Fair in real life? Dahil January 3, 2026 pa lang, dumalo na sa kasal na nakaschedule pa sa March. Trending itong pagkwento ni John sa kaibigang si Mikoy Morales na nag-wedding crash sa kasal ng iba nitong Sabado. Akala raw ni John, kasal na ni Mikoy nitong January 3. Yun pala, kailangan lang mag-RSVP on or before January 3. Sa church wedding, inaninag pa raw ni John ang inakala niyang groom na si Mikoy. Nakita ko kagad yung kinakasal. Ay, nagpagupit si Mikoy Sabi ko, nagpagupit. Tapos lumapit niya may radyo. Sir, dito po tayo. Sige. Pero nang makita niya lahat ng male guests, nakasuit at siya lang ang nakabarong. Ako lang yung iba yung suot. Nagkaroon na ako ng duda na mali yung napuntahan kong Pero nanindigan pa rin ako na January 3 yung kasal. Nakumpirma lang daw ni John na Patrick siya in real life nang tawagan ang kaibigang si Chariz Solomon. Sabi ko, mukhang napipito ako. Sabi, bakit? Matino ko sa kasal ni Mikoy. Sabi sa akin, Tay, sa March pa yan. Nadali. Doon ko naku, mali pala yung napuntahan kong kasal. Sa ULOL Access Zoom interview kina John at Mikoy, kinuwento ni Mikoy, hindi na kami nag-physical invites kasi website na lang para nandun na lahat. So, nakalagay doon kung ilang heads, yung ilang seats yung naka-reserve, tapos yung link ng website, tapos sa dulo nakalagay, please RSVP on or before January 3. Tapos yun na yun. So, kita mo kung sino yung mga hindi nagbukas ng link. marami na raw ngayong kumukuha kay John na ninong sa kasal dahil siguradong sisipot ito. Sa kabila ng kanyang blooper, napatunayan naman ang pagiging kaibigan nito kay Mikoy. Alam ko namang nagmamahalan tayo at pupunta ka sa kasal. Pero dahil sa nangyari, sobrang pruweba yun talaga na maaga ka laging dumating. At di ka nalilate. Makarating ako ng eksakto sa oras sa iyong kasal, ha? Binati naman ng dalawa ang bride and groom ng kasal na napuntahan ni John. Babatiin ko ng best wishes yung sa couple. Naku, pasensya na kayo at ganun na nangyari. Pero wini-wish namin yung magandang buhay nyo. Hayaan nyo, sa kasal ni Mikoy, invited kayo. Kung sino man kayo, pumunta rin kayo na nakabarong lang. Thank you very much po sa inyo, Ma'am Sir. Salamat po. Sana makita natin sila ng personal. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Nangangamba ang ilang business group sa natira pa ring unprogrammed appropriations sa 2026 national budget na posible umanong magastos ng batay sa desisyon ng iilang politiko. Pero ang giit ni Executive Secretary Ralph Recto, pork barrel free ang 2026 budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or may vinito man na mahigit 92 billion pesos. May 150 billion pesos pa rin natirang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget na pinirmahan ng Pangulo. Sabi ng Department of Budget and Management, pinakamababa raw yan mula noong 2019. Sa 150 billion pesos sa yan kukunin ng obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project, kabilang ilang mga ongoing flood control project. Para naman doon sa flood control projects for 2026, wala pong nakalaan na budget para sa bagong flood control programa sa 2026. So, ang tanging puntong may kaugnayan lang po sa flood control ay para lamang doon sa ongoing foreign assisted projects po ng DPWH. So, ibig sabihin,
may mga proyektong sinimulan na at may umiiral ng loan agreement. Pero aksyon ng Pangulo sa unprogrammed appropriations, hindi raw sapat, sabi ng ilang business groups. Sabi ng Makati Business Club, sana raw mas naging agresibong Pangulo sa pagtanggal sa unprogrammed allocations na sa tingin nila ay mauwi sa discretionary disbursement o desisyon lang ng mga politiko kung paano gagamitin. Soft pork din kasi ang tingin nila dito. Hindi raw sapat na nangakong Pangulo na hindi pwede makialam ang mga politiko. Dapat daw maglabas sa executive order na maglalatag ng mga panuntunan sa pag-release ng ayuda at ang paglimita sa paggamit ng confidential funds para sa lehitimong security issues lang. Ang Financial Executives Institute of the Philippines sa FINEX nagpahayag din ng agam-agam na may unprogrammed appropriations o UA pa rin sa budget. Wala kasi itong katiyakan. Nagpapahina sa disiplinadong paggamit ng pondo at lumilikha ng duda sa kredibilidad ng budget. Sabi ng DBM, may mga kondisyon naman para mapondohan ang mga proyekto sa ilalim ng UA. Una riyan ay kung may makolektang dagdag pondo o excess revenue ang gobyerno. Mayroon tayong mga panuntunan kung paano natin siya ni-release yung ating ating program appropriations. Katulad ng ating pagbabalangkas nung tayo ay nagprepare ng budget, meron tayong mga konsiderasyon. Una sa lahat, naka-align dapat po yan sa administration's go yung ating development program. Pero ang budget watchdog na Social Watch Philippines hindi lang nagpahayag ng agam-agam, kundi dismayado sa 2026 budget. Nauna na kasi nilang pinavito ang may 319 billion na halaga ng mga line item na sa tingin nila ay mga pork barrel sa budget sa ilalim ng DPWH, DA, mga pondo para sa mga lokal na pamahalaan at maging sa disaster assistance. Dagdag pa riyan ng 138 billion pesos sa ayuda funds. Kahapon, iginiit ni Executive Secretary Ralph Recto na walang pork ang 2026 budget. Sa tingin namin, pork barrel free dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Nang tanungin naman sa ayuda, sinabi ni Recto na may mga provision sa General Appropriations Act na nagbabawal sa partisipasyon ng opisyal ng gobyerno, politiko o kanilang mga tauhan sa pamahagi ng ayuda. Paano ho kaya mas matitiyak na hindi nga nakikialam itong mga politiko? Since nandyan pa rin po yung mga MyFIP and other... Ang masasabi ko lang dyan ay meron batas na may general provision under the General Appropriations Act na susundan natin. Something that wasn't there previously? Hindi tayo dadagdag sa batas, hindi rin tayo babawas kung ano man ang nakalagay sa batas. Sinagot naman ng Malacanang ang plano ni Congressman Egay Irice na questionin sa Korte Suprema ang 2026 budget. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos at ito'y para sa taong bayan. So confident po ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Walang bagyo pero nakaranas ng mga pag-ulan at pagbaha ang ilang probinsya. May hanging bridge pang sinira ng rumaragasang ilog at excavator na halos tangayin ng agos. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hinambalos ng rumaragasang tubig sa ilog ang hanging bridge na yan sa Tiboli sa South Cotabato. Sa lakas ng ragasa, tuluyang nasira ang tulay. Nabunot at tinangay rin ang malakas na agos ng tubig, maging ang ilang puno. Sa bayan naman ng makilala sa North Cotabato, makapigil hiningang tinangay ng malakas na agos ng ilog ang excavator na ito. Nasa loob niya ng helper nang sumabay sa ragasa ang naturang excavator. Unti-unti rin naman itong nakontrol at naiahon mula sa ilog. Makapigil hininga rin ang tagpong ito sa Esperanza, Sultan Kudarat, kung saan buwis buhay na tinawid ng ilang guro ang rumaragasang ilog para makapagturo sa unang araw ng klase. Kwento ng uploader ng video, matagumpay naman silang nakarating sa paaralan sa tulong ng mga residenteng umalalay sa kanila. Malakas na buhos ng ulan din ang nanalasa sa Tagum City sa Davao del Norte. Agad diyang nagpabaha sa ilang kalsada sa lugar. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista kung saan ilang motorsiklo at sasakyan ang tumirik. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulang yan ay dulot ng easterlies.
Dahil naman sa mga pag-ulang dulot ng shear line, nakaranas din ang malawakang pagbaha sa bayan ng Palo sa Leyte kahapon. Sa drone video na ito, nagmistulang ilog ang lugar na halos magpalubog sa mga bahay. Pahirapan din sa pagtawid sa abot bewang na baha ang mga residente. Apektado rin ng pagbaha ang mga bayan ng Viga at Baras sa Catanduanes, bunsod ng malalakas na ulang dulot ng shear line. Pinalubog niyan ang mga bahay at puno ng niyog na ito sa Barangay Asunsyon. Apektado rin ng mga pag-ulan at pagbaha ang Barangay San Roque na nagmistulang ilog ang mga kalsada. Pati na ang Barangay San Isidro at San Jose. Nagdulot din niya ng makapal na putik sa ilang kalsada. Perwisyo rin ang idinulot ng mga pag-ulan at pagbaha sa mga taga-Goa, Camarines Sur. Kinailangang alalayan ng ilang residente para makatawid sa umapaw na spillway. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na ang paglayo ng low pressure area na namataan kahapon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung trough o yung bahagi ng mga kaulapan ng LPA, makaka-apekto pa rin sa ilang bahagi na bansa. Kasabay pa rin ito ang amihan easterlies at shear line. Dahil sa apat na weather system, paghandaan ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng ulanin ang ilang bahagi ng Cagayan, Apayao, Batanes at Babuyan Islands, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Sulu Archipelago. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible na rin ang kalat-kalat na ulan sa Visayas at ilang panig ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. Naglabas na rin ng heavy rainfall outlook ang Pag-asa sa Camarines Sur, Catanduanes at Albay dahil sa shear line. Maging alerto lalo na ang mga taga-Albay kung saan patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon dahil sa panganib ng lahar flow sakaling magtuloy-tuloy ang maulang panahon. Sa mga taga-Metro Manila naman, posibleng maging maula pa rin bukas kaya hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan. Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang bagong kumpuning EDSA Busway Lane na natapos nitong holiday season. Ang bahagi ng EDSA Busway mula Ross Boulevard sa Pasay hanggang Orense sa Makati ay bahagi ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project. Dahil daw sa maayos na implementasyon ng Phase 1, tiwala si Dizon na maayos ding may sasagawa ang rehabilitation ng iba pang bahagi ng EDSA. Para mabawasan ang abala, gagawin ang pagkukumpuni at pag-aspalto mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 lamang ng umaga. Isinasailalim sa rehabilitation ng EDSA para mapaganda ang kondisyon ng kalye at drainage at ma-upgrade ang bahagi para sa public transportation. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Nagsama-sama ang cast and crew ng Kapuso series na Hating Kapatid para sa double birthday celebration ni Mavi at Cassie Legaspi. May birthday salubong din mula sa kanilang Mommy Carmina at Daddy Zoran, kasama pa ang girlfriend ni Mavi na si Ashley Ortega. May kanya-kanya ring photoshoot ang twins to celebrate their special day. Speaking of birthday photoshoot, nostalgia naman ang hatid ni Katrina Halili na nagbihis in her OG Bida kontra Bida role as Black Darna. Nakasama na ring magdiwang ng kaarawan ang kanyang blended family kabilang ang anak na si Katie.